Hi guys, magandang umaga. Ah, ito, panibagong araw na naman, pinagpaalang araw sa atin. Welcome to Carlo Carpentero. So welcome to my vlog guys. So today Friday at kailangan may matapos kami na trabaho ngayon kasi yung ginagawa namin ngayon doon nanganak na, so kailangan i-rush namin yung trabaho, pero ano naman siya, on progress na, mga nasa 70% na yung completion. Yeah. So ganito yung buhay namin dito sa may Canada. Trabaho, tulog, kain, ngayon na ang ginagawa, puro trabaho. So guys, so sa today's topic natin, magkukwentuhan tayo tungkol sa ano ba yung advantage dito pag nandito ka sa Canada, tsaka ano yung disadvantage. Kaya sa mga iba na gustong pumunta dito, ito yung pinaka the best na topic para bago kayo mag-decide, bago kayo karoon ng plan papunta dito. Watch ito guys, para sa inyo to, okay? Para malaman nyo kung anong buhay namin dito. So habang nagkukwentuhan tayo, magde-drive na ako para, kasi kanina ko pa pinapaandar yung truck ko. Okay. Tigas. Malamig pa rin kasi. Okay. So pag-usapan natin yung advantage pag dito ka sa Canada. Tapos pag-usapan natin mamaya yung mga disadvantage. Kung ano yung mga hindi maganda dito. Okay. So yung advantage ito guys, unahin ko is yung healthcare. So yung healthcare is the best one right here. Pero mayroon ding pero kasi ang pinaka main talaga na problem dito is yung kulang kami sa mga nurses, kulang sa mga doktor. Kaya maganda nga yung healthcare. Ang pag mo naman is yung waiting time mo naman is matagal, diba? Tsaka maganda pakinggan, nasa Canada ka Canada. Yeah. Tsaka okay. So lagay natin sa healthcare. Pupunta ka sa hospital, papasok ka doon, mag-drive ka, wala kang bayad. Pagpunta mo doon, i-check ka nila lahat, CT scan, X-ray, lahat ng mga test, it's all free. 100% yan guys, that's realidad dito. That's true, yung mga sinasabi nila. Totoo yan. Ang problem is, kung magkaroon ka ng mga surgery na hindi naman totally tawag nito, hindi naman siya totally, kumbaga kailangan, or hindi siya need talaga right away, emergency or something, ang mahirap, mag-aantay ka talaga. Hindi lang weeks, sometimes it took a month. Yan ang yan ang realidad talaga, yan ang totoo talaga doon. Kaya minsan yung iba nga umaabot nga ng years Katulad yan, magpapa-surgery ng hip replacement. Tapos mayroong mga, basta lahat ng mga surgery na kailangan, kulang sila ng mga doctors talaga dito. 100% talaga kulang. Ngayon, kung mga emergency lang, mabibilis yan, doon na. Pero ang waiting time naman doon sa emergency, ang tagal. Naranasan namin yan guys. Dinala ko yung bunso ko doon.
Tapos umabot ata kami ng dumating kami ng alas 9 ng gabi, dumating, inasikaso kami. That was 3 o'clock in the morning na. Ganun katagal. Pag alam nila na hindi naman masyadong malala or something na hindi kanila asikasuhin talaga, mayroon silang may mga priority talaga. Ganun ka yung nila sa ospital. So yan, at least pagpunta mo doon, ang babayaran mo is tawag nito, ang babayaran mo is sandali, may tumatawag ha. Okay. Sorry guys. So naputol yung natin kasi tumawag yung CRA sa akin. Lang ng mga ko natusok. Alam mo na sa tax season ngayon, so nagtatanong lang sila doon sa GST return ko. So kailangan ko na may file, may submit. So may missing. Yan dito talaga hindi ka makakalusot sa government if you're running small business talaga. Kahit tawag nito, kailangan mo pa rin talaga na mag ng mga files. Kailangan mo mag ng submit ng any mga documents. Yeah, so far okay naman. Okay, so balik tayo, pasensya na kayo. Sooner kapag ko rin yung topic na yun. Pero ngayon, tayo sa advantage dito natin sa Canada kung andito ka. Okay? So healthcare, doon na tayo, nahinto yung ko. Pasensya na kayo. Yeah, so ito pa, kumbaga may surgery or mga emergency, ito talaga yung mga importante na bagay dito. Yung katulad yan, yung asawa mo, mga anak, okay lang pag normal delivery, so that's really good. Pero pag cesarean naman, guys, isipin niyo yan, magkano ang cesarean sa atin sa Pinas ngayon, diba? Isipin niyo kung magkano gagastusin niyo, 100k sa cesarean. Tapos babayaran mo pa yung hospital. Minsan yung mga hospital sa atin dyan, ayaw nilang pasok ng pasyente pag wala kang deposit. Di ba? Shout out yan sa mga hospital sa atin. Maawa naman kayo sa mga kababayan natin dyan. So dito guys, pag manganganak ka, tapos pag hindi makayanan, so kailangan na ni cesarean, everything is free. Kaya wala kayong babayaran, 100% that realidad. Totoo talaga yan, 100% yan guys. So yan ang pinakaano sa tawag nito sa healthcare dito. Tapos katulad yan, punta ka sa mga clinic, magpa-check up ka, check up ka ng mga hingi ka ng mga gamot mo, pa-check up ka. Kasi ako may mga blood test din ako, it's all free, wala kang babayaran. Punta ka sa clinic, pa-check up ka doon, bigyan mo lang yung card mo. Pero kami card kasi, health card namin, so bigyan mo lang doon, then yeah, tantayin mo lang yung mo, then libre yan guys. Check up ka ng doktor, i-check ka nila, tapos tawag nito, bibigyan ka ng reseta. Yung mga over the counter okay lang kasi pwede mo naman hindi mura lang naman ang mga gamot. Pero yung mga prescription kasi kailangan yun, tawag nito, mas maganda pag mayroon kayong benefits sa may company, kasi medyo nakakatulong yan. Kasi ang mga gamot dito na prescribe is galing sa doktor, medyo may presyo. So yan. Tapos ano pa ba? Tawag nito, yung pala, benefits ng mga bata. So yung mga bata dito, pag pinanganak na yan sila, mayroon na yan kagad. Automatic na yan, may pipilapan na kayo doon sa may hospital. Yan, sila na yan, ipipilapan mo nila yan. Tapos sila na magpo-forward yan doon. Lahat ng record ng bata, mayroon na yan. Hanggang 18 years old yan guys. So mayroon yung yung mga bata. Sustentuhan ng government, mayroon silang tawag yan, budget. Wala, anong budget ba tawag nila? Or tawag na ito, kumbaga sinusuportahan sila, meron silang pera galing sa government. But it depends naman yun
sa calculation at kung magkano ang kinikita ng both parents. Ngayon, kung single parent ka, panalo. Yan ang pinaka ano sa lahat doon. Kumbaga, tsamba. Hindi naman tsamba, kumbaga, blessed naman. Mga single parent, mostly mga ganyan. Malalaki yung mga nakukuha nila. Syempre, kasi wala silang kapuhang sa sa pagtrabaho. Ngayon, kung both parents naman ay okay at both naman sila nagtatrabaho, ngayon kakalculate kung magkano yung income nila. Tapos doon, malalaman ngayon yung tawag niyan, kung magkano yung makukuha ng bata. The more na malaking income mo, the more na lesser yung kikitain ng bata na makukuha mo sa federal. The more na maliit ang sweldo mo, the more na malaki nila sa bata. So binabalance lang nila. Okay, so yun ang number 2. Yung number 3 naman is yung EI. So mayroon kaming employment insurance dito na in case na malay off ka, mawalan ka ng trabaho, the government will provide you from 9 months until 12 na habang on process ka, naghahanap ka ng trabaho. Ngayon, yun ang ibibigay ng government sa'yo. So mostly nasa 60% ng salary mo, yun ang ibibigay nila sa'yo. So not 100% na ibigay nila, but mayroon kang at least kahit papaano, kung mayroon kang mga binabayaran ng mga bills, may mga binabayaran kayo ng mga rent, may mga binabayaran kayo mga sasakyan. So that's the very good one daw na tawag nito, na at least, di ba? At least kahit papaano, wala kang kita, tapos mayroong sumalo ng temporary for at least lagay natin sa buong taon na hindi ka makahanap. Pero posible naman yan na hindi ka makahanap ng trabaho sa isang taon na yan. Ang tawag naman yan, mangwan na yan. So grabe ka naman, sa isang taon hindi ka pa rin makahanap. Okay, so yan ang pinaka the best employment insurance sa mga trabahador dito. Yung pang-apat, katulad yan, disability ka. So automatic na disability ka na, kumaga nila, kung hindi ka na capable talaga magtrabaho, then the government will give you the benefits. Yan ang pinaka sa lahat dun. Kumaga, hindi ka na capable, wala na, hindi mo na kaya magtrabaho, hindi mo na kaya lahat na, kumbaga hindi na kaya ng katawan mo. So mag-declare ka ngayon ng mostly nagde-declare sila ng disability na. So the government will give you lifetime na yan. Okay na yan. Yung iba nagaganon, nagbabaliw-baliwan. Sorry. Yeah, at least, di ba? Oh, pero mag-undergo ka pa rin ng examination para malaman talaga ng na uy, may duck na talagang hindi ka na capable magtrabaho. So ano ka na nila, ibibigyan ka na ng sustento ng government. Marami yan dito. Tapos ano pa, yung isa, ano pa bang benefits dito sa mga bata? Tapos sa school, also sa school, halos pareho lang din naman, pero ang difference lang dito, libre, pareho lang sa Pinas. Libre yung elementary, libre yung high school. Dito, libre din. Libre yung elementary, libre din ang high school, pareho sa Pinas. Pero ang difference lang is, guys, dito, hinahatid sundo yung mga bata. Yan. Hahatid sundo yan. Sa umaga, pipick upin yung mga bata na school bus. Tapos pag-uwi, ihatid din nila doon sa area kung saan pwede yung mga bata i-drop. Oh, di ba? Maganda, di ba? Lalo na yung mga parents na tawag nito, maaga nagtatrabaho. So mag-aantay lang yung mga bata doon sa sa tawag nito, sa school bus. Tsaka ito pa, yung next na natin is yung, alam mo yung may mga bata dito na may mga disability. They've been caring too much. Grabe ang pag-aalaga talaga nila niyan. Triple double. Ganun yung pag ganun nila dito. Pag yung iba, yung may mga anak sila na may mga disability, grabe ang support ng government, guys. Free lahat yan. Pati yung mga wheelchair, elevator na ilalagay doon sa
bahay mo, pakabitan mo ng escalator. Wala escalator, elevator na. Parang ramp lang siya. That was provided by the government. Subsidized. Free. Yeah. Tapos, mayroon pa yung hatid sundo. Free. Para ihatid sa school. Sulo yan. Tingnan mo guys kung gaano ka ganda dito ha. Na lahat ng mga maganda sasabihin ko syempre may kayat naman kayo. Actually maganda naman talaga siya. Yan ang mga benefits ito. Tapos yung next, mayroon kaming tinatawag dito na GST returns. Yeah, kung tawag nito, mostly sa mga single parent, malalaki yung mga nakukuha nila. Single parent na naman, huwag niyo sabihin na mas maganda pang single parent. Huwag yung ano guys, kasi nga temporary lang yan, hindi yan forever yung ano nyo. So yung iba, mas ano talaga pag single parent, ang lalaki ng mga nakukuha nilang GST returns. Every quarterly yan guys. So binibigay talaga yan. Halos every quarterly ba? 3 months? Yeah. So ibibigay ng government. Binibigay nila yan through paycheck. Minsan yung iba ibibigay nila ng i-deposit sa bangko, tapos yung iba is i-ano nila sa cheque. So i-mail sa iyo. Di ba? Ang dami, di ba? Tapos yung isa pa, yung next. Kung single parent ka, again, single parent. Grabe, mas ano sila dito. Mas care sila dito sa mga babae. Kaya pag ikaw dito lalaki, pag-isipan mo na ano, alam mo na naman sa atin dyan, mga sinasaktan yung mga ano, Valentine's Day ngayon, sinasaktan yung mga asawa dito, wag yung gagawin yan. Dalawa lang talaga ang kainatnan mo, himas rehas ka talaga. So ito pa, so single parent, yung mga single parent dito is binibigyan sila ng government ng benefits. So that is 100% lahat ng dental nila, lahat ng mga prescribed nila ng mga gamot, lahat yan free. Yeah, binibigay nila yan. Hindi ko lang maano kung nag-change sila or free or 80%, but I know it's free ang binibigay nila sa mga single parent ng mga ganyan. So ang ganda, di ba? Yan ang mga advantage dito sa Canada. So ano, apply na. Ay. Yan ang wag mong gagawin. dahil sa part 2 natin guys, sasabihin ko sa inyo kung ano yung disadvantage dito. Ngayon, lahat na magaganda, syempre magaganda talaga yun eh, mga ano mo dito sa Canada. Lahat naman yan, hindi naman nila sasabihin kung ano yung pangit dito, lahat naman magaganda. Pero real talk tayo, diba? Wag naman natin itago kung ano yung katotohanan dito sa Canada. I've been here too much na, longer time na. Huwag kayong maniniwala dyan sa mga ibang mga nagbablog na ang ganda ng buhay dito. Maganda. Yeah, maganda. Ang bibilis nila. Grabe. Ang ganda ng buhay dito. Yeah, for sure. Pero sa mga ibang vlog ko, sa mga next na upcoming vlogs ko guys, mag-real talk tayo. Yung totoo na nangyayari talaga dito. Okay? Mahirap naman kasi na itago natin kung ano yung totoo talaga dito eh. Okay? So, kagandahan, kasi ngayon, winter dito sa amin, hindi talaga maganda. Ang hirap, malamig. Sobrang napakahirap dito. Yeah. So yung mga ano natin is yung mga benefits at saka yung mga kagandahan lang dito sa Canada ngayon yung ano. At saka ano pa, pagbibili ka pala ng car. Oh, sosyal. Bibili kayo ng car. Pagbibili ka ng sasakyan dito, parang nagbibili ka lang dito ng candy. That's true.
Kaso lang, of course, nagde-depend pa rin yan sa tawag nito. Nagde-depend pa rin yan sa bro! Sorry, it's not that much. God bless. Ano, mga homeless. So, okay, so balik tayo. Ano kasi ako dito sa intersection. Kasi dito na ako sa Saskatoon. Dito na ako sa city. So, dito pala kami sa Saskatoon. Yeah. Magbibili ka pala ng sasakyan dito, balik tayo. Bibili ka pala ng sasakyan pag maganda naman yung record mo, guys. Ang credit score ang ano. Pag-usapan din natin 'yan sa mga next na mga upcoming na mga vlogs ko. Yung mga credit score somewhere like that. Pero ngayon, ang ano natin is yung kagandahan dito sa Canada. Actually, maganda naman talaga ang Canada. Hindi ko naman pinagkaka-actually. Malaki ang naitulong ng Canada sa amin. So, yeah. Ang ano ng Canada dito is the best. Kumaga, i-compare mo naman sila sa ibang bansa siguro. Ayun, correct me if I'm wrong kung mga nasa ibang bansa kayo kung maganda kasi sorry kasi hindi ko naman alam kasi doon kung ano yung mga experiences ko doon, kung ano man yung mga ano ko doon sa pero dito sa amin okay naman siya. Alright, so ano pa ba yung ano ko kasi dito kung titingnan mo the beauty of Canada is the best. Sa summertime pinakamaganda sila. So minsan pupunta kami sa mga ibang lugar, nagta-travel talaga kami halos every year yan. Hindi talaga pwede na hindi kami babiyahe ng family ko. So that was our routine talaga namin every year. Kasi magbabiyahe kami ng 3 to 4 times a year. Yan, luluwas kami. Ipapasyal ko yung mga family ko. Yan, mga anak ko. So, yan, magagala kami. Kami, buong family kami. Nag-spend kami minsan 3 to 4 days. Yeah, yun ang ano namin. Alright, so andito na ako sa trabaho ko, guys. Kung bago ka lang sa aking channel at kung gusto mo yung mga videos na ganito, please don't forget to like, subscribe at hit mo yung bell button doon sa ano ko para ma-update ko kayo sa ma-update ka pala sa mga upcoming na mga videos ko. Okay? So maraming salamat sa kapanood ng aking channel at sa susunod pag-usapan natin kung ano yung disadvantage dito. Okay? Sa part 2 natin malaman natin kung ano yung disadvantage na andito ka sa Canada. Okay? So maraming salamat at God bless everyone.